Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Narito po ang ating po pag-aaral. Sa gabing ito po, katanungan po natin, may takot ka ba sa salita ng Diyos? So sa panahon natin, parang wala na pong takot ang tao sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya po, ating gabi sa pag-aaral natin to na dapat nating malaman. So may mga warning po dito. Warning are necessary and ought to be appreciated. So minsan po, ang mga warning po ay hindi po na-appreciate. Minsan ang warning, tinitake po nila na para bang baliwala na lang po. Sa panahon natin ngayon, napakarami pong warning na dapat nating malaman. Many believe and heed God and the warning He has given us in His Word. Ayan. Many more ignore God and His warning. So, kung titingnan niyo po, may naniniwala, meron nag-i-ignore. Pero, kung titingnan natin, may naniniwala pero they continue to ignore the Word of God. Paano po nangyari po yon? Naniniwala sa Diyos pero ini-ignore ang salita ng Panginoon Diyos. Kaya po katanungan natin, may takot ka ba sa salita ng Diyos? Alamin po natin, kung ikaw po nanonood ngayon, kung ako, kung sino man tayo sa gabing ito, alamin natin kung meron pa ba tayong takot sa salita ng Panginoon Diyos. Sa Isaiah chapter 66 po, verse 1 and 2. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan, at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingahan? Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay. At sa gayoy, nangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon. Ngunit ang taong ito ay titingnan ko. Sa mga tuwid bagay, siyang dukha at may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Sa verse 2, maobserbahan ninyo ang Panginoon ay tumitingin. Kanino? Tumitingin daw siya sa mga taong makatuwid. Siyang dukha at may pagsisising loob. Hindi lang po magsisisi. Yung sa may, kung tingnan niyo po, highlighted po ang yellow. Nanginginig sa aking salita. What does it mean fearing God's word? Do you really fear God's word? Do you really fear the word of God? Do you not ignore the warning of God? So, kung titinan po natin, sa gabing ito, again, I would like to ask you to share this Bible lesson to all your friends in Facebook, Instagram, or any application on your cell phone. Invite your friends that they may be able to know if they are still, kung sila po ay takot pa rin pa sa salita ng Diyos. Sa Awit chapter 119 verse 118 to 120, inilagay mo sa wala silang lahat na naliligaw sa iyong mga palatuntunan. Sapagkat ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan. Inaalis mo ang lahat ng masama sa lupa na gaya ng taing bakal. Kaya't iniibig ko ang mga patotoo mo. Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo. At ako'y takot sa iyong mga kahatulan. Napakaganda ng binitawang salita dito na Awit chapter 119. Kung titingnan natin, marami pa rin naliligaw sa palatuntunan ng Panginoon. Katulad ng aking nasabi, marami naniniwala sa Diyos pero naliligaw pa rin po sa mga kautusan ng Panginoon Diyos. As if para bang baliwala na sa kanila ang mga babala ng Panginoon Diyos. Katulad natin, patuloy natin sinishare ang bagsik o ang kasamaan ng salita ng mga salita ng diablo. Pero kung minsan po binabaliwala pa rin natin, mas patuloy pa rin natin minamal ang mga salita ng diablo kaysa sa salita ng Panginoon Diyos. Nandyan po ang impyerno, pero as if parang hindi siniseryoso. Lalong-lalo na po ang mga nasa katawan ni Kristo na sinasabi, ang iglesia. Marami sa iglesia. As if parang hindi na rin po siniseryoso ang salita ng Panginoon Diyos. Kaya napakaganda ng katanungan sa gabing ito. May takot ka ba sa salita ng Diyos? Sa Philippians chapter 2 verse 12, sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, therefore, my beloved, as you have always obeyed. Take note niyo po, na patuloy ninyong sinusunod. Hindi lamang nandiyan ako, but now much more in my absence. Work out your own salvation
with fear and trembling. So, hindi lang basta sumunod tayo. Sa pagsunod natin, kailangan po natin, nandoon pa rin po ang trabahuhin, pagsikapan, ang ating mga sariling kaligtasan. Paano? Nang may takot at panginginig. Saan? Panginginig sa Panginoon Diyos. Paano na tayo matatakot sa Diyos? Sa kanyang mga salita. Kaya nga po may Biblia eh. Napakahalaga po ng Biblia. Pero as if, parang ang warning, hindi na po nababaliwala. Nababaliwala na po ang warning ng Panginoon Diyos. Mismo tayo minsan mga naglilingkod sa Kanya. As if parang hindi na rin tayo seryoso. Oo, nagtatrabaho tayo. Pero, totoo bang may takot ka sa salita ng Diyos? Ayan, ang gandang katanungan. Kaya, sabi sa Hebreo chapter 12, verse 20 to 29, kaya pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw. Ano yung kahariang hindi magagalaw? Ang iglesia ng Panginoon Diyos ay magkaroon tayo ng biyaya sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang, pansinin mo mabuti, at katakutan ng paglilingkod na kalugod-lugod sa Diyos. Sa verse 28, napakaganda ng paghahandog. Hindi lang basta maghandog eh. Hindi lang basta magsamba. Ang pagsamba po ay may paggalang. Kaya nga po naalala yung sinabi ng Panginoon, worship me in spirit. So, kung titingnan natin, spirit po, kung tatawagin natin, ito po ay relasyon na mayroon pong paggalang sa Panginoon Diyos. In truth, katakutan na paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Dapat po may takot tayo. Pero, ang pagpaliban ng pagsamba, ay parang na po wala tayong takot. Ano po? Okay na lang hindi mag-attend, paminsan-minsan na lang mag-attend. Yun po nangyayari. As if parang wala ng takot sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Pansinin niyo pong binanggit dito sa verse 29. Ang Diyos ay, sabi niya, isang apoy na mamumugnaw. Ano ibig sabihin na mamumugnaw? Mangtutunaw o parang ito yung matinding apoy na babagsak. Pero, takot po ba tayo dito? Tingnan niyo po, napakaganda na sinabi sa Hebreo. Parang hindi na rin tayo natatakot. Ano po? Kaya pat pumatakot tayo dito. Yan. In Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. So yung fear, ano po, dito po tayo magsisimula ng karunungan eh. Kapag tayo po nirerespeto natin ang salita ng Diyos, ninanamnam natin at ito ay pinamumuhay, dito tayo magkakaroon ng tunay na kaalaman. Karunungan na nagmumula sa Panginoon Diyos. Kaya po pag nawawala ang karunungan, parang hindi tayo takot sa salita ng Diyos, ano po? Wala na tayong respeto sa kanyang salita. Kapag nilapastangan natin ang isa man sa salita ng Panginoon Diyos, yan po ay malaking kasalanan. But fools despise wisdom and instruction. May alam ako sa Biblia, pero itong karunungan parang binabaliwala pa rin. Yung wisdom na yan. Paano ko binabaliwala ang wisdom? Kapag tayo po ay hindi na natatakot sa kanyang salita, hindi natin ipinamumuhay at hindi natin sinusunod. Sige, preach tayo ng preach, attend tayo ng attend, pero patuloy naman tayong walang takot sa salita ng Diyos. Patuloy tayong gumagawa ng kamalian, patuloy natin binabaluktot ang katotohanan, patuloy natin nilalapastangan ang mga tagubilin, mga warning sa atin ng Diyos. Yan po ang sinasabi. Kaya nga sabi niyan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ano po na binabanggit? Ano po bang sinabi po ni Solomon sa Proverbs chapter 9 verse 10? Tingnan natin ang sinabi po dito. Mga kawikaan. Chapter 9 verse 10. Ang sinabi po niya dito, sabi niya ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Yung nga po sinabi do kanina. Okay? See? Ngayon po, Job chapter 28 verse 28.
And to man, he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom. Tingnan niyo po, yun po talaga ang karunungan, ang pagpapakumbaba sa Panginoon Diyos. Kasi pag wala tayong takot sa Diyos, nagmamataas na po tayo. Yan po ang katotohanan. Pag mamataas po, kaya tayo nagkakaroon po ng sinasabi natin na wala nang takot sa salita. The moment that we do not fear the Word of God, we are not humble enough. Nagmamataas na po tayo. Kaya sabi niya dito, that is wisdom. And to depart from evil is understanding. That is the problem. That is why we cannot depart from evil because wala tayong takot sa salita ng Diyos. Hindi natin na binibigyan na ng halaga ang salita ng Diyos. Kaya po yan po ang nangyayari sa buhay nating lahat, mga kapatid. So titignan natin. Sabi nga sa Psalm chapter 111 verse 10, ang sabi po dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, a good understanding have all those who do His commandments. Ang pagsunod pala po ay nagbibigay ng pangunawa sa atin. Kaya po hindi natin maunawaan ang paligid, hindi natin maunawaan ang mga bagay-bagay na sasaktan tayo sa salita ng Diyos. Hindi natin maunawaan ang mga pinapahayag, ang warning ng salita ng Panginoon. Pag naarinig tayo sa iglesia na tayo ay tinamaan, nasaktan tayo, hindi natin naiintindihan. Bakit po? Kasi hindi natin sinusunod ang kanyang utusan. The moment po na nasaktan tayo at patuloy pa rin tayo nagiging tapat sa Kanya at binibigyan ng kahalaga ang Kanyang salita, yun po ang sinasabi ng pangunawa. Pangunawa po, naunawaan dapat natin ang tama at mali. His praise endures forever. Pansinin niyo po sinabi ng awit. His praise endures forever. That's why in our life, God must always be with us forever. And we must endure everything in this life by respecting the Word of God. By fearing the Word of God. Takot tayo sa salita ng Diyos dapat. Nang sa ganon, magagawa natin ang kanyang mga kautusan at magkakaroon tayo ng pangunawa sa mga pangyayari sa buhay natin. May problema tayo? Opo. Pero kung minsan hindi natin naunawaan, lalong bumibigat ang problema, ano po? Dahil po yan, wala ka ng takot sa salita ng Diyos. Dadagdag ang problema mo kapag umalis ka sa iglesia. Lalong lalaki ang problema mo kapag gumawa ka ng kamalian. Dadagdag yan. At mawawalan ka ng pangunawa dahil bakit po? Wala ka ng takot sa salita ng Diyos eh. Ang taong may takot sa salita ng Diyos, ito ay patuloy na maglilingkod sa Kanya. Hindi ka mag-absent sa pagsamba. Tutulong ka sa gawain ng iglesia. Tutulong ka, manguunawa ka na lahat ng tao. Magmamahal ka ng tunay. Magpapakumbaba ka. Nandun lahat ang pasimula. Sapagkat your attitude toward God must always be correct. Dapat po tama po ang attitude natin dyan. Ang kanyang salita. Dapat po tama ang pangunawa natin sa salita ng Diyos. Kung minsan kasi, feeling ng tao, feeling natin mas magaling pa tayo sa salita ng Diyos. O hindi natin aaminin, hindi natin inaamin. Ano po? Pero yan po ang nangyayari. Yan po ang katotohanan. Kaya sabi niya sa Psalm chapter 112 verse 1, purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao nang natatakot sa Panginoon. Anong klaseng takot? Hindi, takot ako. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang natatakot sa Panginoon ay may respeto sa Kanyang mga salita. Those who fear the Lord, those who respect and obey the Word of God. Yun po yun, na naliligayang mainam sa Kanyang mga utos. Yung masaya ka ba sa utos ng Panginoon, kahit na feeling mo na parang against sa iyong pagkatao, no, whatever the command of God, kahit against sa pagkatao mo yan, kahit against sa iyong prinsipyo, or hindi ka ayon sa emosyon mo, sumunod ka. Bakit? Sino nag-utos? Ang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat.
Kaya nga sa unang verse natin kanina, di ba? Sino may gawa ng lahat? Ang Diyos. Gagawa ka ng bahay, saan patitirahin ng Diyos? Alam niya na. Dahil siya ang may lalang ng bahay. Siya ang lahat-lahat. Siya ang lumalang sa iyo. Pero kung minsan, as if ano po, para pong tayo naglalang sa sarili natin, ano po, yun po nangyayari. Mga bagay na ganyan. Wala nang takot. Mga bata ngayon, wala nang takot sa Panginoon Diyos. Walang respeto sa salita ng Panginoon Diyos. Nilalapastangan ng magulang, nilalapastangan ng mga ganitong bagay. No? Feeling nila, sila ay magaling. Yan po nangyayari. Kung minsan kahit na rin po mga nasa iglesia ng Panginoon, feeling nila sila ang magaling. Tingnan niyo po, tandaan natin, anuman ang talino mo, anuman ang talino natin, yan ay kamangmangan sa Panginoon Diyos. Kahit na po anong gawin mo sa buhay mo, umunod ka pero wala kang respeto sa Panginoon Diyos, wala kang respeto, wala kang takot sa Kanyang salita, hindi at hindi mo madadala ang tagumpay mo kapag ikaw ay namatay. Kaya po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom in Proverbs chapter 9 verse 10. Now, judgment is coming. Those are warning. Warning na po ng Panginoon to. Ilang beses na po natin narinig ito. Mga kapatid, ang warning na ito, ilang beses na po natin narinig ang warning na darating ang Panginoon. Pero as if parang hindi po tayo naghahanda. Wala po naghahanda sa atin. Parang baliwala po ang warning na ito. Darating ang Panginoon. Tandaan niyo po, darating ang Panginoon. Para bang, hindi matotoo yan. Ganun ang po nangyayari sa atin. Ano po, judgment is coming. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14 po. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tingnan niyo po, lahat ng tao, maging sino ka man, ano man ang kalagayan mo sa lipunan, sa pagkatao mo, ikaw ay may katungkulan. At ang katungkulan mo ay sundin mo ang kanyang mga utos. Bakit? Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. So ano man ang ginagawa mo ngayon, ano man ang ginagawa mong tama, ano man ang ginagawa mong mali, lahat yan ay hahatulan. So, may warning sa atin. Pati ng bawat kubling bagay, pati mga sikreto mo sa buhay, na ginagawa mong lihim na masama, ginagawa mong di na paglabag sa salita ng Panginoon Diyos, lahat yan ay may kahatulan. Maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Tingnan niyo po. Pero, handa ka na ba sa muling pagbalik ni Kristo? Takot ka ba sa pagdating ni Kristo? Naghahanda ka ba sa pagdating ni Kristo? So ito po mga bagay nito na kung minsan para bang hindi na binabaliwala na po ito ng mga tao ngayon. No po, kung ano ginagawa nila, busy sila sa mga bagay-bagay na nangyari. Pero ilan lang po ang busy sa salita ng Panginoon Diyos. Panahon ngayon, swimming dito, swimming doon, outing dito, outing doon. Pero, pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nasaan? Nasaan ang mga tao? Pagbigayan dito, bigayan doon. Libre dito, libre doon. Ang daming tao. Pero pagdating ng pag-aaral ng salita ng Diyos, nasaan ang mga tao? Uminit man o umaraw, reklamo pa din ng tao. Nasaan? Pagsamba. Mainit, hindi makalabas. Umuulan, walang payong. Yan ang mga dahilanan nangyayari sa buhay ng tao. Ano po, butitin na natin. No? Na sinasabi sa bawat paligid natin. May trabaho dito, may trabaho doon. Kawalan na po ng takot sa salita ng Diyos yan. Ano? Hebrews chapter 4 verse 13, sabi niya po dito, at walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Kita niyo na po. Lahat tayo nakikita na ng Diyos. Do you believe that? Kung naniniwala ka na nakikita ka ng Diyos, bakit hindi ka takot sa kanyang mga salita? Why we are not fearing the word of God? If you do believe on Hebrews chapter 4
verse 13, that God see you. Ano po? Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan, sabi doon. Tingnan niyo po, kita ng Panginoon ang ating mga ginagawa. Kita ng Panginoon. Kapag ikaw, pinagpapaliban mo ang araw ng linggo sa pagsamba at ipinagpapalit mo sa ibang bagay, yan ay ipagsusulit natin. Kaya nga po, mga kapatid, ang ganda ng tanong natin, may takot ka ba sa salita ng Diyos? Kung sasagot kang, oo, may takot ako. So, simulan natin ang pagbabago. Simulan natin ang pagsunod. Ano po? Ang mga bagay na ganyan sa salita ng Panginoon Diyos. Tingnan niyo po sa Mateo 25:31 hanggang po babasahin po natin. Datapat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian. Nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Pansinin po ninyo mabuti mga kapatid. Bakit kasama ng Diyos, ng Panginoong Hesus, ang lahat ng mga anghel? Tingnan niyo po mabuti ha. Nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Gaano karaming anghel ang kasama ng Panginoon? May sinabi ba pong bilang? Wala. Ang sabi, lahat ng mga anghel. Libo-libo po ang mga anghel, di po ba? There are so much joy in heaven. Ano po? Kapag isang tao daw po ay nagbabagong buhay, sabi doon sa Lucas. Kaya kung titingnan po ninyo, kasama niya lahat ng mga anghel. Sa 2 Thessalonians chapter 1, binanggit doon, ano sabi doon? Mighty angels, matitipuno, malalakas ng mga anghel ang kasama pabalik ng Panginoon. Pansinin niyo po yun. Ang warning sa atin, bakit kaya kasama ng Panginoon ng mga anghel? Kung magkagayoy, luluklok siya sa kaluklukan ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. Ayun naman po pala kaya para lahat ng mga anghel, buong bansa, titipunin. Pansinin niyo po, walang makakaligtas. Di ba? So, titingnan po natin, ilang bilyon-bilyon tao bang buong mundo? Buhay man at patay, titipunin po yun. Ang mga patay ay muling lalabas kung saan sila nandoon. Ang mga buhay din po ay magbabagong anyo. Di ba sabi, in the twinkling of an eye, we shall all be changed. From mortal to immortal. Sabi po yan sa Korinto. Kung titingnan natin. Kaya sabi niya dito, at titipunin sa harap niyang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukod-bukodin. Kaya po pag-iwahiwalayin po yan. Niya nagaya ng pagbukod-bukod ng pastor sa mga pastol, sa mga tupa at sa mga kambing. Ayan, kaya pala napakarami ang yan. So mga kapatid, warning po yan. Tignan niyo po, kaya dapat po talaga matakot tayo sa salita ng Panginoon Diyos. Habang tayo nabubuhay pa po, habang kayo ay humihinga pa ngayon, matakot ka sa salita ng Diyos. Magbagong buhay na tayo at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapat sa kaliwa ang mga kambing. Tingnan niyo po, ihiwalay po niya ang tupa at kambing. So, may takot ka ba sa salita ng Diyos? Iniintindi mo ba kung yung tupa at kambing? Ano po? Ano ka ba? Isa ka bang tupa o isa kang kambing? Kung magkagayon sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, ang mga tupa, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. So sino ito mga to na nasa kanan? Ito po yung mga may takot sa salita ng Diyos na patuloy na sumusunod, those who continue to strive and overcome the world. Ito po yung mga nasa kanan na patuloy po naglilingkod sa Panginoon anuman po ang kalagayan ng panahon sa kanilang buhay. They continue to worship the Lord, they continue to serve the Lord, they continue to love the Lord and love their neighbor. They continue to na pinapanatiling mapagkumbaba sila sa kanilang buhay. At inuunawa ang kanyang mga salita. Kung titignan po natin. Kaya sabi niya rito, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. So, bira na magpakain ng tao, no po?
Kung minsan puro sarili natin ang ating iniisip. Isipin naman natin ang ibang tao kung tayo po ay may sobra. Ngayon po, kapatid, tanong po sa atin, iniisip mo ba ang iglesia ng Panginoon? Kung iniisip mo yan, gumawa tayo ng paraan kung paano makatulong sa iglesia. Kapag hindi mo iniisip yan, ang iglesia o ang kalagayan ng iyong kaluluwa, hindi mo iniisip, wala kang takot sa salita ng Diyos eh. Ang pagkakaroon ng takot sa Panginoon Diyos, iniisip mo ang iyong kaligtasan, ang kaluluwa mo, kaluluwa ng ibang tao na nasa paligid mo, ng mga mahal mo sa buhay. Kaya sabi niya rito, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ang dami pong nagugutom, ang dami pong nauuhaw sa salita ng Panginoon Diyos sa paligid natin. Pero ano po ang ginagawa natin, mga kapatid? At if wala tayong ginagawa, hindi tayo nagsishare ng Word of God. Bakit? Mainit kasi. Mainit po talaga. Pero kung titignan po ninyo, ang sinasabi po ng Panginoon, ano po, marami na po ang nangangailangan sa salita ng Diyos. Kung may takot ka sa salita ng Diyos, you will start sharing the Word of God. Ito nga lang Bible study natin eh. Isishare mo to eh. Magsishare ka na eh. Pansinin niyo po ang mga kapatid ha. Bakit pagdating ng mga social media na iba na po-post, isinishare pa sa iba. Pero bakit ang Bible study hindi sinishare? Hindi nilalagay sa mga timeline ng Bible study. Bakit kaya? Tapos sasabihin natin may takot tayo sa Diyos. Ang katotohanan po, hindi ka takot sa Diyos. Yan po ang katotohanan. Tanggapin po natin, masakit man ang katotohanan, pero ang katotohanan, wala tayong takot sa Diyos. Mas naaapunta ka sa mall, naaapunta ka sa ganito, pero hindi ka makapagsamba. Bakit? Kasi wala kang takot sa Diyos eh. Wala kang takot sa kanyang mga salita. Yun po ang katotohanan po mga kapatid. Totoo po yun. Kaya dapat po simulan po natin magbagong buhay tayong lahat. No? Naging hubad at inyo ako pinaramnam. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo ako pinaroonan. Sino itong mga taong ito sinasabi ng Panginoon? Ito po yung mga may takot sa kanyang salita. Na bagamat sa kanilang kahirapan, patuloy nilang ginagawa ito. Di ba? Isang example ang Macedonia. Bagamat sa kanilang kahirapan, ibinigay pa nilang kanilang the best. This is what we need to do. Whatever circumstances in our life, whatever struggle we have, whatever problem we have, let us give the whole to the Lord. Give your life to God. Bigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Kaya po kung titignan natin, sabi niya, kung magtagal, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa. Ito po yung mga naniniwala sa Diyos. Ito po yung sinasabing mabait sila. Pero wala silang takot sa salita ng Diyos. Anong sabi? Magsilayo kayo sa akin. Kayong mga sinumpa. Tinamang tawag sa kanila ng Diyos ha? Kayong mga sinumpa. At pa sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Tingnan niyo po, para kanino ang impyerno? Hindi para sa iyo yan. Para yan sa demonyo at sa kanyang mga anghel. Pero kung patuloy tayong walang takot sa salita ng Diyos, tayo ay mapapasama sa mga dyablo at sa kanyang mga anghel. Pansinin niyo po, pagbalik ni Kristo, kasama niya ang lahat ng mga anghel. Itatapon tong mga anghel na to. May anghel din to. Ito po niya sabing fallen angels. Kapagkat ako'y nagutom, wala kayong ginawa. No? Yan sinasabi ng Panginoon. Tandaan niyo po, ang Panginoon ay nagugutom, nauuhaw sa iyong pagmamahal. Kaya po mga kapatid, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kalakasan. Gusto ng Panginoon po yan. Ng tao ay magmahal, magpakumbaba, magkaisa tayong lahat. Yan po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Kaya kung magkagayon sila sasagutin niya, sasabihin, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo na yamang hindi ninyo ginawa sa maliit na ito, ay hindi nyo ginawa sa akin. Tingnan niyo po, walang kawalan ng respeto kapag tayo ay hindi kumikilos o hindi sumusunod o walang takot sa kanyang salita. Mga denominasyonal, sasabihin nila, believe in God, dito, ganito, ganyan. Pero ang katotohanan,
kapag namali ang sinusunod mo at hindi ayon sa kasulatan sa Biblia, lumalabas po dyan, mali ang pagkatakot mo. Itama mo ang pagkatakot mo sa salita ng Diyos. Kaya po kung titignan natin, at ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Warning again sa atin, no, mga kapatid, pinapaalala ng Diyos, walang hanggang kaparusahan. Datapot ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Kaya po sa ating title sa gabing ito, may takot ka ba sa salita ng Diyos? Sasagot na naman tayo, oo. Kung oo, may takot sa salita ng Diyos, nasaan ka tuwing araw ng linggo? Nasaan ka tuwing may gawain? Nasaan ka tuwing nangangailangan ng tulong ang kapatid mo? Nasaan ka kung merong pinag-uusapan para sa ikaunlad ng iglesia? Nasaan ka, kapatid? Tingnan niyo po, kaya ang katanungan natin, may takot ka ba sa salita ng Diyos? Nasaan ka nung nagugutom ang kapatid mo? Nasaan ka kung nauuhaw ang kapwa mo? Nasaan tayo? Tingnan niyo po, kadalasan nasa ating tayo mga sarili natin. Puro sarili ang ating iniisip. Kaysa sa kagandahan ng katawan ni Kristo, pagkakaisa, na po, nasisira ang pagkakaisa dahil sa kawalan mo ng takot sa salita ng Diyos. Nagtuturo ka ng salita ng Diyos? Oo, tututuro ka. Pero totoo bang may takot ka sa salita ng Diyos? Ikaw pala mismo ay lumalabag sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po, ano ang purpose mo sa paglilingkod ng Panginoon Diyos? Ano ang kadahilanan mo? Diba? Kung titignan po natin mga kapatid, no? Sa gabing ito, datapat ayon sa inyong katigasan at inyong puso. Hindi nagsisisi ay nagtitipon kayo sa inyong sarili ng puot. Tingnan niyo po. Diba? So, tigas kasi ng ulo eh. Tigas ng puso ang nagiging dahilan ng tao. Kaya sasabihin mo may takot ka sa Diyos, may takot ka sa salita ng Diyos, ang katotohanan wala. Yan niyo po, ang nangyayari, iniipon mo lang ang galit ng Diyos sa iyo. Kaya nga po mga kapatid, habang tayo po may panahon pa, habang may panahon ka, kung ikaw ay nandito sa ngayon na nakikinig, i-share mo ito sa kapatid mo, kaibigan mo, habang may panahon pa. Magbagong buhay na tayo, matakot tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat kung wala tayong takot sa salita ng Diyos, iniipon mo lang ang puot ng Diyos sa muling pagbalik ng ating Panginoong Yesus at pagpapahayag ng tapat na paghukom ng Diyos na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa mga nagsisipagtiyaga, sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri. Pansinin niyo mabuti ha, no? Paghanap ng kaluwalhatian. Kaluwalhatian po is kapayapaan din po yan sa kapaligiran sa iglesia, no po, pagkakaisa din po yun. No po, sa paggawa ng mabubuting gawa at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Tandaan niyo po, may buhay na walang hanggan. Ngayon, kung pinahalagaan mo ang buhay na walang hanggan, ang iyong kaluluwa, matakot ka sa salita ng Diyos. Respetuhin, sundin mo ang salita ng Panginoon Diyos. Datapat ang sa mga palaaway. Pansinin niyo mabuti. Palaaway. Sino nangaaway? At mga hindi nagsisitalima sa katotohanan. Ayan po. Ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma, hindi tumatalima sa katotohanan. Binabalot sa katotohanan. Alam na nga natin tama. Ang tama, minamali pa natin. Alam nating mali, kinakampihan pa natin ang mali. Wala tayong takot sa salita ng Diyos. Tandaan ninyo, marami magrereklamo sa pagdating. Panginoon, di po ba nagpagaling kami sa pangalan mo? Panginoon, di po ba nagpakakain kami sa pangalan mo? Panginoon, ganito. Ang sagot ng Panginoon, ikaw na masama, lumayo ka sa akin. Tingnan niyo po, kaya napakahalaga po sa paglilingkod ng Panginoon, ng tunay na iglesia ng Panginoon ay may takot sa kanyang salita. Ang ibig sabihin ay patuloy na sinusunod ang salita ng Diyos. Wala kang sarili, kundi dininay mo na yung sarili mo, kundi kalooban
ng Diyos lang ang pinaiiral mo sa buhay mo upang magkaroon ng kasaganaan, katapatan, kapayapaan, pagkakaisa sa loob ng kanyang katawan sa iglesia. Kaya sabi niya rito, kundi bagkut magsisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuotan, kapigatian at kahapisan. Sige, magsaya ka lang. Akala mo tama yung ginagawa natin. Hindi na po? Sige, huwag kang umatin ng pagsamba. Ipagpalit mo ang Panginoon sa basketball. Ipagpalit mo ang Panginoon sa swimming. Ipagpalit mo ang Panginoon sa paglalaba. Ipagpalit mo ang Panginoon sa lahat ng bagay. Tandaan mo, lahat yan ay pagsusulit natin. At ito mangyayari. Masaya ka ngayon, pero wala kang takot sa salita ng Diyos. Kapighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Ay, di ako gumagawa ng masama. Hindi ka nga gumagawa ng masama. May respeto ka ba? May takot ka ba sa salita ng Diyos? Yun po ang magandang dapat nating motivation natin to eh. This will be our motivation po. Dapat kalawalati, karangalan, kapayapaan sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Sa Hudyo unang-una, gayon din sa Grego, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Mayaman ka, mabait ka, hindi ka itatangi ng Diyos. Tandaan mo po yon. Kaya magsikap tayong lahat mga kapatid. Pagsikapan natin ang pagsunod sa salita ng Diyos. Therefore, we make it our aim. Yun po sinasabi ko. Whether present or absent, to be well-pleasing to Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. Knowing therefore, the terror of the Lord, we persuade men. Tingnan niyo po, let us continue to persuade men na sila ay sumunod, magbagong buhay. Kaya kung pag-aaral na ito, pag-share sa inyo sa araw na ito, live stream natin, patuloy natin hinikayat na tayo ay magbagong lahat sama-sama. Tandaan niyo po, nagsisikap lang tayo maging matuwid lahat. Walang matuwid sa atin, pero nagsisikap tayo para maging matuwid tayo sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng takot sa Kanyang salita. At ang takot sa Kanyang salita ay ang pagsunod sa Kanyang mga salita at paglagay ito sa ating pamumuhay. The terror of the Lord we perceive, but we are well known to God. And I also trust are well known in your consciences. Sabi doon. Revelation 21, 6-8. Anong sinabi po? And He said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. Ayun. Yung blessed are those who are thirst. Di ba? No, pag nagpala ang mga nauuwaw saan? Sa katarungan. Sabi doon, sa katwiran ng Panginoon Diyos. He who overcomes shall inherit all things. Let us overcome, mga kapatid. Ang mga bagay-bagay na ito, patuloy tayong sumunod. Patuloy tayong matakot sa salita ng Diyos. And I will be His God, and He shall be my son. But the cowardly, yan, unbelieving, abominable, murderer, sexually immoral, sorcerer, idolaters, and all mga sinungaling, dun sila sa dagat-dagatang apoy, lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Tingnan niyo po, kaya po matakot po tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid, kaibigan. Matakot ka sa salita ng Diyos. Huwag nating lapastanganin ang kanyang mga salita. Ituwid natin. Let us contend for the truth. Pinag-aralan natin noong nakaraan. Manindigan tayo sa katotohanan. Yan po ang takot sa salita ng Diyos. Contend for the truth, sabi ni Jude. Kaya po, marami po, sabi niya, para makalaman walang tinakatakutan. Many have nothing to fear. Every faithful believer, kailangan po magtiwala, sumunod, magmahal ng tunay, magsikap, maging masipag, dapat matyaga sa lahat ng bagay sa pangyayari. Tandaan natin mga bagay na ito, mga kapatid. Ang pagtitiwala ay ang takot sa kanyang salita. Ang pagsunod ay takot sa kanyang mga salita. Ang tunay na pag-iibig dahil po may takot ka sa kanyang salita.
ang pagsisipag, pagsisikap, pagtsatsaga, no po, pananatiling matatag, diligent, persevering, because you fear the word of God. Yan po ang sinasabi. Ano po? Di ba? Kung titignan po natin. Kaya sabi nga po dito sa Biblia, kung titignan natin, sa Romans, sabi niya po, basahin ko lang po sa inyo. Sa Romans, chapter 4, 19 to 21. Mga sa Romans po, samahan niyo po ako. Romans chapter 4. Yan. Verse 19 to 21. Ano po sinabi niya dito? Sabi ni Pablo, at hindi humina sa pananampalataya na ipinilagay man ang kanyang katawang dulad sa patay, na gayon siya may mga 100 taon na, ay ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Tingnan niyo po ang tunay na pagtitiwala. Dahil si Abraham, takot sa salita ng Diyos. Takot sa mga warning ng Diyos si Abraham. Kaya kung tingnan niyo po, nanatili ang kanyang katapatan, pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Sa Hebrews naman po, Hebrews chapter 5, binasa natin kanina, ano po? Yung tunay na pag-ibig, ano pong ibig sabihin noon? Ang tunay na pag-ibig sa 1 John. Ano po, ito po maganda. 1 John chapter 4, verse 7, anong sinabi po? Mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos, at nakakakilala sa Diyos. Tingnan niyo po, yun pong anong klaseng pag-ibig? Pag-ibig po na may takot sa salita ng Diyos at makikilala mo ang Diyos. Pagkapag nakilala mo ang Diyos, magkakaroon ka ng pangunawa sa karunungan, knowledge and wisdom, na katulad ng binanggit kanina ni Solomon sa mga kawikaan or proverbs. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po nating malaman. Ang takot sa salita ng Diyos ay napakahalaga po sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po magsikap tayo. Be diligent. Let us persevere. Whatever problems you have, manatili ka pong takot sa salita ng Diyos na sumusunod po ito. Sapagkat hindi ka pababayaan ng Panginoon Diyos. Anuman po ang nangyayari sa iyo sa buhay mo ito. Ayan. May mga pangyayari nga ating gusto. Pero po, para maging maayos ang lahat, maging mapayapa ang buhay, matakot ka sa salita ng Diyos na patuloy na sumusunod. Ayan. Ito po. Si mga professional believer, atheist, skeptic, idolater, mga immoral, the moral unbeliever. Yan po yung mga professional believer. Pero ang katotohanan, they did not fear the word of God. Baka kasama ka dyan. Dahil niyo po, lumabas po tayo dyan. Tandaan niyo po, sa paglabas mo sa dilim, lagi may liwanag. Ang Panginoong Hesus, paliliwanagin ang buhay mo. Paglabas mo sa kadiliman, sumunod ka na sa kanyang salita. Matakot ka sa kanyang mga salita. Sa mga parting dilim ng buhay mo, lahat yan ay liliwanag. Kung gusto mong manatiling maliwanag ang buhay mo, kapatid, kaibigan, ikaw ay patuloy na matakot sa kanyang salita ng Diyos. Salita ng Diyos na may patuloy na pagsisikap na sumusunod, na may pagpapakumbaba sa buhay natin. Ayan. Yung mga nagtuturo ng mga maling pag-aaral. Ngayon, napag-aralan natin nakaraan niya, ilang beses natin napag-aralan ng mga false teacher. Na po, nagkiklaim na sila ay Kristiyano, preacher, sa loob ng iglesia, pero sila pala mismo ay walang takot sa salita ng Diyos. Yan po ang mga false teacher. Walang takot sa salita ng Diyos. Bagamat they are knowledgeable the Bible, alam nila mga sinasabi sa Biblia, pero patuloy silang umaayon pa rin sa mali. Diba? Pansinin niyo po, kapag tayo ay nakaiayon po sa paghiwalay o divisyon ng iglesia, hindi na po tayo lumirespeto sa salita ng Diyos. Tandaan mo yan. Kahit na sabihin mo, ikaw na nag-start na iglesia, ikaw na ganito, ikaw nagtayo, ikaw missionary, ikaw mga bagay na ganyan, mali lahat yan sapagkat wala nagtatayo na iglesia kundi ang Panginoong Hesus lang. Kung minsan kasi inaari na natin ang iglesia. Those who claim that they own the church, yun po mga walang takot. Those who claim na sinasabi nila, tama na naman kami, ganito, ako tama, pinipilit na siyan tama. Pero inwardly, katotohanan, binabaluktot nila ang salita ng Diyos. Yun po yung mga takot, walang takot
sa salita ng Diyos. Those who follow the doctrine and commandments of men. Tingnan niyo po, sa mga utos ng tao, commandments of men. Yung binabanggit natin yan, kapag umaayon ka sa masama, umaayon ka sa mga ganito, umaayon ka sa mga tao na nag-create ng isang bagay na kaguluhan sa iglesia, kumampi ka sa ganito, tandaan niyo po, yan po ay kasama sa mga taong walang takot sa salita ng Diyos. Ngayon kapatid, manindigan ka sa sarili mo. Matakot ka sa salita ng Diyos. Umabas ka. Huwag kang umayon sa masama. Huwag mong ayunan. Ano po? All who do not know God and obey not the gospel. Ayan po, parurusa yan. In flaming fire, taking vengeance on those who do not know God. Sabi doon, di ba? Okay? Kilala ko ang Diyos eh. Sino nakakilala sa Diyos, kapatid? Taas ng kamay. Ako po, kung kilala mo ang Diyos, takot ka ba sa kanyang mga salita? Tingnan niyo po, ang tunay na may takot sa salita ng Diyos, ito ang mga nakakakilala sa Diyos. At ito ang mga sumusunod sa kanyang kautusan. Kaya po, hindi tayo perpekto, pero dapat po tayong magsikap maging perpekto. Sapagkat the Word of God, pwede tayong gawing perpekto sa harap ng Diyos. Tandaan po natin ang mga salita ng Panginoon Diyos. Every Christian, judgment begin with the house. House. Ang tahanan. Hindi po tahanan literal, kundi sa buhay mo din po, sa iglesia. Those who return to the Word, mga bumalik sa kamunduhan, mga pinagwawalang bahala ang salita ng Panginoon Diyos, mga patuloy na pinagwawalang bahala ang pagsamba, bagamat alam naman nila. Patuloy na pinagwawalang bahala ang utos na maghugat ng kasalanan. Patuloy na sinasabi na itama mo ang bautismo mo. Dahil nagpabautismo sa ganito, hindi alam ang ibig sabihin. Nagpabautismo sa denominasyonal, no, ayaw pa rin korekin, bagamat alam nila ang tama. Pero hindi pa rin kinokorek. Yan po ay mga bumalik sa kamunduhan. Those who do not walk in the light and turn from the truth. Bumalik sa katotohanan. Then yung mga nag-self-righteous. Ako yung tama, kami yung tama eh. Tandaan mo, hindi ka tama. Ang tama ay ang salita ng Diyos. Ayan po ang tama. Itama mo ang buhay mo nang ayon sa salita ng Diyos. Huwag mong isipin na ikaw ang tama. Sila ang mali, hindi po. Tayo ang mali. Tayong lahat ay mali. Kaya napakapalad natin, may salita ng Diyos upang tayo ay matakot at sundin at matuwid ang buhay natin. Mga kapatid na nakikinig po, huwag nyo isipin na wala ka namang ginagawang masama. No po? Pero hindi ka nag-a-attend ng pagsamba, hindi ka tumutulong sa nangangailangan, hindi ka sumusunod ng patuloy sa salita ng Panginoon Diyos. Yan po ang dapat nating pag-ingatan sa buhay na ito na binigay sa atin ng Diyos. Tandaan natin, ang buhay ay hiram lang. Hawak ito ng Panginoon Diyos. Kaya, mahalin natin ang ating buhay ng may paglilingkod, may pagsunod, may takot sa salita ng Diyos. Tandaan po natin yan mga kapatid. Ano po? Kung titingnan natin, judgment begin with the house of God. Dito po. At sino ang tahanan ng Diyos? Don't you know that your body is the temple of God? Tingnan niyo po, the temple of the Holy Spirit. Tayo, tahanan ng Diyos. Sa iyo mismo magsisimula yan. At ilagay natin sa kapulungan, sa lahat, ang iglesia ng Panginoon Diyos. Diyan magsisimula ang paghuhusga. Kaya kung hindi ka kabilang sa iglesia ng Panginoon, pumunta ka na doon. At manatiling ligtas, na may takot sa Kanya, na matuloy na sumusunod sa Kanyang salita lamang. Hindi ka sumusunod sa mga utos ng tao. Iyan po ang sinasabi. Kaya po kung ikaw ay nabautismuhan na, bumalik ka sa iglesia. Kung ikaw ay umalis at tumalikod, may pagkakataon pa. Habang buhay pa, muli, hinihintay ka ng Panginoon Diyos, bumalik ka sa iglesia. Bumalik ka sa Kanyang piling, matakot sa Kanyang salita, at sumunod sa Kanyang mga salita. Kaya po, tandaan natin, mga kapatid, sa gabing ito, huwag natin baguhin ang salita ng Diyos,
Ano po, no? Huwag ka na magalit. Those who harbor hatred, those who are lukewarm, ito nga binanggit natin, mga maglalamig sa pananampalataya, ano po, kaya po, aliyan na po kayo, mainit ang panahon, mag-init po tayo sa paglingkod sa Panginoon. Pag-initin natin ang takot natin sa Diyos, ano po, matakot tayo mga kapatid. Sundin natin ito, ano man po kalagayan natin ngayon, handa kang tanggapin ng Diyos. Huwag mo isipin na marami kang kasalanan. Lahat tayo pare-parehong maraming kasalanan. Pero ang Panginoon Diyos, handa kang tanggapin. Handa kang yakapin ng Panginoon Diyos. Bumalik ka at matakot ka sa kanyang salita na may pagsunod, na may pagpapakumbaba upang mag-init ka sa kanyang piling. Tandaan mo, inahilin tulad ang Panginoon sa isang inahin agila kung saan kanyang ginakalap ang kanyang mga sisiw upang ito'y protektahan at yakapin, pag-initin. Ano po, tayo pong lahat mga kapatid, halina po kayo, bumalik kayo sa Panginoon. Kung ikaw ay nakikinig ngayon at di pa Kristiyano, may panahon pa. Kung ikaw naman po ay Kristiyano na nalalamig, pasumput-sulput lang sa pagsamba, huwag mo nang gawin yan. Kung ikaw naman po ay Kristiyanong kumakampi pa sa mga nag-create ng kaguluhan sa iglesia, manindigan ka na sa katotohanan. Sapagkat oras na bumalik ang Panginoon, wala nang pag-asang magbago pa. Habang may buhay, may pag-asa. Tandaan nating lahat yan, only God can judge us. Truly, these times of ignorance, God overlook. Binaliwala na ng Panginoon. Kaya pinag-uutos niya na lahat na magbago tayo. Kasama tayo doon. Kasama tayo doon, mga kapatid. Kaya matakot ka sa kanyang salita ng Panginoon yun. Tanong, takot ka ba sa salita ng Diyos? Sumagot ka na ng oo. Baguhin na ang ating buhay. Ayan. Ano po? See? We judge the world in righteousness by the man whom He has ordained. And that man is Jesus Christ our Lord. He has given assurance of this to all by raising Him from the dead. When Jesus Christ was raised from the dead, we have hope. We have assurance that someday we will all be raised together with God. But we must always fear the Word of God. Fearing the Word of God is obeying the Word of God. And it's now the time for us to repent. It's now the time for us to change our life and turn to God. Ano po? Kaya sa gabing ito po, ayan po ang mga serious na dapat natin i-take na passages. Pwede nyo pong picturean, screenshot niyo, at basahin ninyo sa inyong mga tahanan. Na picture, screenshot, para mabasa ninyo mamayang gabi bago kayo matulog. Ayan. Passages to take very seriously. I would like to encourage you, those who are watching right now, ayan po. Ano po? Kaya sa gabing ito, Matthew 7:13-14, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. At marami ang doon nagsisipasok kapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. At kakunti lang ang makakasumpong noon. Yan po ang mga passages na yan. Ano po, sa gabing ito. Okay, dinabasa ko na po, pero mas maganda po, screenshot nyo po para mismo mabasa nyo po. Ayan, Matthew 28, 5:28, verse 30. Ayan po nakalagay. Kung inyo po nababasa, sa inyo pong mga screen, ano po, ayan. Then Matthew 12, tingnan natin. Ayan, ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay. At ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masamang bagay. Ano po, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan, sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Ayan, ano po, James chapter 4, verse 17 pa, ayan. Ano po? Ayan. Okay? The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Do you agree? Do you agree with this, brother and sister? Kaya marami pong salamat sa inyong gabi, sa gabing ito, sa inyong pakikinig. Now you can be saved, you can serve the Lord, you can be ready for the coming day or the judgment day, and you can hear the words, "Come, you
blessed of my Father. Yan po ang iniintay ko kung sasabihin sa akin ng Diyos. Come, you blessed of my Father, inherit eternal life prepared before the foundation of the world began. Napakaganda po mga kapatid. Sa gabing ito po, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Perfect love is obeying the word of God, because fear involves torment. But he who fears hath not been made perfect in love. Kaya po, okay? So magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid sa ating pong pag-aaral sa gabing ito. Ano po? Okay? So, narito po sa pag-aaral natin. Maraming pong salamat sa gabing ito po sa ating pag-aaral. Ano po? So, baka po mamatay lang akin. No po, dahil po makita natin mga gabing ito. Okay? So, magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. And I hope and I pray na tayong lahat po ay natuto sa mga pag-aaral natin sa gabing ito. Ayan ang ating panghuli. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.